Hi, hello everyone. It's Thursday evening and we are here in San Teodoro, Oriental Mindoro, no? So, sino ba yung mga taga Oriental Mindoro diyan? Kaway-kaway naman. Narito po tayo muli sa isa na namang exciting episode ng ating Health Talk. And this time, meron tayong magandang topic, no? Yung ang tungkol sa weight loss. Kasi napapanahon ito, no? Papasok na naman ng bear months. August is almost over and when September comes, Christmas na, Pasko na naman. Marami na naman mag-increase ng weight, marami na naman problema kung anong kumbaga anong mga pagkain na naman ang magpapalaki sa kanila, kaya minsan nagiging mahirap lalo yung buhay kasi maraming guilt ang nangyayari sa ating mga kasamahan, no? But before we go to that topic, pwede bang manalangin muna tayo at bigyan natin ng pagpupuri ang ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to be able to understand the body that you have given us, Lord. Alam namin na we are stewards of this body and this is one. This is just one. At sinabi mo, Panginoon, na ito kami ang tagapagkatiwala nito. Kaya dinadalangin namin sa gabing ito na kami ay tulungan mo na maunawaan kung paano namin aalagaan ito. Isa sa pag-aalaga yung kung paano namin iingatan ang mga kinakain namin. At the same time, Lord, lifestyle. Salamat po at sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi everyone, mga associates, yung mga ngayon lang po nakadalo, this is a different, ito po ay isa sa mga paraan ng APLGO para ipakilala po yung ating mga produkto. Pero ito po ay laging binibigyan natin ng madiin na siyensya dahil hindi tayo mahirap po na hindi natin maunawaan ang totoong dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. We always have to be scientific in all our approach. Ang science po ay hindi po pag-aari ng tao. Just to give you a little bit of insight sa science ng Doc Ron, no? Ito po ay kaloob ng Diyos sa atin. Why? Nung tayo po ay dinala ng Diyos dito sa mundong ibabaw, meron pong mga batas. At ang mga batas na yon ay kailangan kung hindi natin susundin, tayo po ay magkakaroon po ng problema sa maraming bagay. Just like the planets that are actually moving in perfect harmony, lahat-lahat yan, no? Nasa timing, nasa perfect location, mga temperatures, lahat, everything is in active work. Hindi po sila po pwedeng magkamali ng kaunting mga temperature, distance, there would be chaos everywhere. So, perfect po lahat. Yan po ang dahilan kaya may science. Hindi po ito invention ng tao. I remember in my high school years in Manila Science, no, we were taught that science is a revisionary thing in nature, no? Pabago-bago po pwede ma-improve. That is not true. I'm sorry. I'm sorry to disappoint the science teachers, no? Na sinasabi nila o nananangan pag sa ganung pananaw. Hindi po revisionary ang science. It is changing in our perspective dahil hindi po natin alam ang kabuuan. It's like we are unlocking every piece of the puzzle. Meron pong mga bagay na ngayon lang natin nalalaman. Pero ang totoo po, we are rediscovering what has been there. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay po na perfect from the very start. Kaso sa atin po, no, we have lost the connection with our God, and that is what makes our science really, kumbaga parang nai-improve, nababago. Pero ang totoo po, hindi po siya pabago-bago. Just like one insight I would like to tell you, nung sinasabi ng mga tao na ang ating temperature po ay painit ng painit kaya may global warming, I would like to disappoint you too. Have you looked at the data?
hindi nyo po nakita na noong 1950s, mas mainit po at hindi pa po namamatch ang init na yon. In fact, we are in one of the cooler times of history. Kaya po, importante, parte ng science, you have to be looking history. Lahat ng data has to be visited and revisited. So yan po. Ang ating katawan ay ginawa with a perfect order, no? There is order in the universe. One of the things I always teach my students, because I am a retired principal, for 35 years, ako po ay nagturo. Kahit po ako ay principal, ako po ay nagtuturo sa mga classroom. In fact po, one of my recent engagements in the classroom was as a preschool teacher, no? Nagturo po ako sa maliliit na bata. And one of the things I teach children, laws are good. Rules are good. They keep our lives. They make our lives good. And ginagawa nitong masaya ang buhay. Hindi po masama ang rules. Ang order ng universe po ay hindi masama. Tandaan niyo po 'yon. Lahat po ng bagay na nasa batas, lahat po ng mga batas kapag niyakap natin, it will give us freedom, more freedom. Wala pong freedom in a vacuum. Sabi ng mga tao, malaya ako and I can do everything. Hindi po pwede yun. You are not in an island, di ba? No one is an island, ika nga ng mga sinasabi. Now, etong katawan natin, ganun din. We have to know the rules within us. Meron po mga batas. Now, mamaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon para magtanong. Magtanong po kayo sapagkat napaka-exciting nitong topic natin. Paano nagkakaroon ng extra weight ang isang tao? May batas. Kaya pwede nating ipaliwanag because there is a real clear reason. Dati po, sinasabi nila pagka magpa-fat burn, anong gagawin? Mag-jogging, mag-exercise ng marami. Yung iba, grabe, nagsusunog talaga sa mga gym. Meron ako mga kilala, I remember when I was in the States, may mga friends ako na 2 oras sa gym para po makip nila yung weight nila. But when they stop, what happened? They accumulate actually lactic acid in their body and that's really hindi po yun maganda. Lalo pong nagbe-build ng weight, lalong nagkikip ng weight ang tao pagka ganoon. You know why? Pagka stress ang body, nangangailangan siya ng una, di ba, nasusundan niyo lahat ng sinasabi ko. One of the things sa palagi ko sinasabi, ang stress nagko-cause po ng pagtaas ng blood sugar, right? Tama po ba? You still remember that? Nagtumataas ang blood sugar. Now, here's another thing. Kapag po ang isang bahagi ng katawan sinasaktan, nasa stress, ito po ay sinyales na ang katawan ay ito po ay pagkakataon para gumawa ang katawan ng isang bagay, no, para yung stress ay makasyon niya. Ano po 'yon? Halimbawa po, yung ating pong buttocks, yung ano natin, yung behind natin. Diba alam niyo 'yon, yung buttocks natin. Pagka po yan ay walang fat, yan po ay masakit, di ba? So, nagkikreate ng fat cells ang katawan natin dyan sa part na yan para hindi siya masakit. Mararamdaman ng iba pagka pumapayat sila at nawawala yung mga fat cells dyan, masakit pagka iuupo. Yung mga women, they have extra fats in their breast, di ba? Protection ng fat. Kailangan po yan because that would be if they're breastfeeding, that is part na nagpuproduce po ng milk. Magaganda po ang purpose. Pag makita niyo po, ang gaganda ng purpose ng fat sa katawan. Another thing I want you to see is yung ating pong tinatawag na cholesterol. Ang ganda po ng purpose ng fat, no? Ang cholesterol po ay hindi masama. Siya po ay nakakatulong po para po pagalingin yung ating mga sugat sa katawan. Kagaya po ng oil na ginagamit natin sa ating balat pagka po may mga galos tayo, may sugat, pinapahiran natin to, mas madaling gumaling. Alam niyo po ba
na pagka po kayo ay kumbaga magkakamot, wag po kayo magkakamot basta-basta. Kailangan lalagyan niyo ng oil kung nangangati talaga, because that helps it to be kumbaga nagsiserve din po siya as lax, ano tawag natin dito? Parang yung pampadulas, di ba? Pagkakamutin mo, hindi ka ma-abrase, di ma-abrase masyado yung balat. So, ang daming magagandang purpose ng fat. And another purpose ng fat ay yung pong visceral fat ay extension ng liver. Kapag po ang liver ay nagkakaroon ng maraming activities at hindi niya po ma-handle yung toxin na pumapasok sa ating katawan, lumilikha po siya ng visceral fats. Nilalagay niya po sa malapit sa kanya, sa gitna po ng ating katawan, sa mga legs natin, kadalasan. These are extensions of itself. Lalo na po kung ang ating liver po ay fatty na. No? Pag fatty na po yung liver, lumilikha po siya ng visceral fat para po malagyan niya po temporarily ng mga toxins. Isa pong scientist na Chinese, Japanese, ang magaling na doktor sa Amerika, ang nagbahagi na yung mga tao to get rid of the toxins, no, sa kanilang katawan. To get rid of the fats, you have to get rid of the toxins. No? Hindi mo po matatanggal yung visceral fats kung hindi mo po matatanggal yung toxins na nasa kanila. I used to be 44 ang waistline, na 44 to 46. Malaki po talaga. Sobrang lalaki po ng mga damit ko dati. Kaya kung yung iba nakikita na parang malaki pa ako ngayon, I was so extra weight talaga po. When I learned about it, ang ginawa ko po ay I started detoxifying the body. Nilinis ko po yung aking katawan internally. Meron po tayong tinatawag na internal hygiene, no? Ang hygiene po hindi lang sa labas, may internal hygiene po tayo na once we clean up the internal, especially the liver, lagi natin pinag-uusapan yan, ang nangyayari po, normally, babagsak na lang po basta yung ating katawan, yung weight natin, kasi po yung visceral fat magsishrink. Wala nang gamit for them. And I have seen that when I first learn how to do it, ang unang-unang araw ko when I did the challenge for weight loss, kasi nga I was 240 pounds, nung ginawa ko po yon, ang nangyari po ay first day ko po 6 pounds kagad na lose ko. Hindi po pwedeng nag-detox ka pagkatapos ang tulog mo madaling araw. You have to sleep on time. Ang on time ang sinasabi natin, ang window niya 9 to 10. Yan ang on time. 9 to 10. Ang latest 10. If you really want to recover or to heal. Ang katawan po kasi kailangan niya ng healing. At one thing I want to share with you, ang ating pong katawan pagka maraming fats, it needs healing po. Kailangan po talagang mapagaling ang katawan by sleeping early. Yung window ng 10 to 2 is very important. That is when we get REM. Malalim na sleep kung kailan ang melatonin ay umaangat at ito po ay kusang nagpapagaling na ating katawan. No? So importante po ito. Kailangan po ang tamang tulog. And then the food that we eat, we have to really watch them. Kung inflammatory ang food natin, matic inflammation din ang idadalhin ito sa ating katawan. We have a lot of inflammation in our body when we have extra weight, no? Yung ating mga fat cells, they're actually inflammatory markers. Inflammation. At ito pa, no? Hindi po basta-basta mawawala ang fat cells. Ang katawan po na nasanay ng matagal na panahon na mataas ang weight niya, hindi po niya basta i-give up ito. Kaya para sa mga nakikinig ngayon, hindi po ganun ang weight loss. Kaya yung iba nagsusunog sa gym,
Tapos sasabihin nila, after tumigil sila, babalik lang. Bakit? Because of homeostasis. Ang homeostasis po ay siyang nagkikip ng certain weight. Kung ang weight mo 240, gusto ng homeostasis ng katawan mo to stay 240. Pagka ang temperature ng katawan natin 37, gusto ng katawan natin to keep that temperature. The volume of water, ang homeostasis din ang nagdidikta na dapat ganun. Kaya tayo nabubuhay because of homeostasis. However, pag nasanay din ng mali, yung homeostasis din ang magdidikta na dapat ganun na siya lagi. Kaya yung iba, nagsusunog sa gym, kung ano-anong diet program ang ginagawa, hindi mawawala yung weight. Kasi po, ang homeostasis ang kalaban nila. Mas magaling sa atin ang ating katawan sapagkat siya ay sumusunod sa laws and orders ng universe. However, our mind, which is tainted and misguided by our environment, no? Binabago niya yung mindset natin, hindi sumusunod sa ating internal law. No, yung law ng ating katawan hindi sumusunod doon sa what I mean, our mind is not following the order of the universe kasi nga maraming pinaniniwalaan kasinungalingan because we have so many commercials, we have so many kumbaga maraming mga napapanood tayo that is actually reversing or changing our mindset. Huwag po tayong basta naniniwala. Pakinggan natin ang ating katawan, may sinasabi siya. Pag ang katawan po natin sinisipon, inuubo, may sinasabi siya, gusto niya maglinis. Pag po tayo nilalagnat, gusto ng katawan po natin na maglinis. Ang temperature po natin, pagka nilalagnat, is a way to express our immune system. Lumalabas. Ang gagawin ng tao, iinom ng gamot. Ayaw niya ng temperature. Humiga ka, magpahinga ka. Magkulubong ka. Magkulubong ka pa, no? Lalo ka pang magpainit para po lumabas lahat yung temperature. Ang tao ayaw ng inconvenience. Gusto natin lagi convenient tayo. So sana yan meron tayong napulot doon, no? So balikan natin yung tinatawag nating weight loss. The moment po na meron tayong mga toxins because the liver cannot handle them, we need to target the toxins, not the fat cells. Hindi po mawawala ang fat cells hanggang may purpose siya. Ang ganda ng katawan natin. Our brain is 70% fat. Kailangan po ng katawan natin, especially the brain, a lot of good fats, no? Nuts, hindi masyadong madami. Maybe 50 grams, marami na yon, sobrang dami na nun. Mga nuts na mga magaganda, hindi masyado sa mga peanut, no? It is a legume, no? When I say nuts, nandiyan dyan yung cashew, nandiyan yung pili, nandiyan yung almond, nandiyan po yung iba-ibang nuts, no? Pero yung peanut is a legume na, kumbaga, nasa lupa. Maganda din yan. High in protein ang nuts. Pwede rin nating enjoy yan. Kailangan naman yan for protein ng katawan. Ano pa? Kailangan natin ng organic egg. Kailangan natin ng mga itlog na may tatay, no? Wag po tayong kakain ng itlog. Ito para sa men, you are in danger when you're taking the eggs that are actually produced by hormones. Kasi marami po tayong egg na kinukonsume at alam niyo po ba na sila po ay pure estrogen. Hindi yan pag nagbasa po kayo sasabihin nila walang kaibahan yung fertilized egg at saka po yung mga egg na pinoproduce by hormones. Hindi po. Meron po tayong scientific explanation diyan. Ang women po at ang mga female kumbaga ang female po ng mga species, nagpo-produce po sila ng egg cell. At yung egg cell po at saka yung sperm cell ng mga kalalakihan, sila po ay haploid. Ano po ibig sabihin ng haploid? Kung ang chromosome ng isang tao ay 46, ang chromosome na nasa itlog at nasa sperm cell 23 lang. Kaya haploid, no?
Ngayon, ibang-iba yon. Sa yung may tandang na na-fertilize niya yung egg, yung kanyang nababahan para ma-fertilize yung egg bago lumabas, which is the normal course, no? Ito po ay nagpuproduce ng diploid, no? Kumpletong individual at kumpletong organismo. Pwede na itong maging sisiw, pwede na itong maging organismo. Samantalang yung egg cell, hindi. Siya ay rich in estrogen. Pag lalaki ka at rich in estrogen ang tinetake mo, you'll gain more fat cells. Did you hear that? You'll gain more fat cells. Bakit? Kasi women with their estrogen, that is the tendency. When they have more, ang mga women, when they get more fats, that is normal because of estrogen. But if male gets more estrogen, that's what makes them get more fats, no? Ano pa ang nagkukos para makakuha tayo ng maraming estrogen? Yun pong mga soap na ginagamit natin, yung mga panlaban na sabon natin, at yung mga drinking bottles na yung may tubig po na mineral water na binibili natin. They are actually causing our body to imbibe xenoestrogen naman. Xenoestrogen. So, nakikita niyo po, hindi lang ganun kadali. Kakain ako ng pampapayat, papayat ako. Hindi po. You have to understand, may purpose lahat ng fat sa katawan. Bawat bahagi ng ating katawan, maganda, mabuti, at ang Diyos perfectong pagkakagawa sa kanila, including fats. Ang cholesterol, hindi po siya mali. Hindi siya error ng katawan. Ang cholesterol po, nangyayari yan because our liver produces them. 75% of the whole entire demand of cholesterol of the body is produced by the liver. Ang pagkain natin cannot produce enough. Wala pang 1/4 ang napuproduce ng ating pagkain. Kahit ka kumain ng kumain, it cannot provide the body enough cholesterol. Kaya ang liver natin gumagawa ng marami, 75%. And what are the purposes? Isa po, as a healing balm. Kanya pong pinapriming ang mga wall ng artery natin kasi po natutuklap ito. Natutuklap po ito sa pamagitan po ng mga tinitake nating mga bagay po kagaya ng too much sugar. Kumain ka ng mga asukal po, gabi na, hindi na mababurn yan kasi dapat go food yan. Pero gabi na, wala ng outlet of energy. Maiikot yan sa dugo. Pag umikot yan sa dugo, hindi nagamit ng liver. Let's say there's an overload of glycogen in the liver. Ang ibang sugar, iikot at babakbakin po yung mga wall ng ating artery. Masisira po ang mga wall natin, ng artery natin. At isa pa, canola, soya, corn oil, vegetable oil, lahat po ng oil na yan, sila po ay inflammatory. They destroy the wall of the arteries. They destroy many organs, including the liver. Kaya wag po kayo magtitake ng mga ganyan. Dito po, honest tayo. Dito po ang sinasabi natin, research-based. All those oils are produced artificially. They are seed oils. Seeds do not produce oil. Or if they do, very small amount. Kung sila po ay pipiliti mo mag-produce, wala ka makukuha masyado. Kaya itong mga nagpo-produce ng oil from canola, soya, corn oil, and tinatawag nilang vegetable oil, gumagamit po sila ng hexane to squeeze and produce synthetically oils from these grains, no? Ngayon, pumupunta sa ating katawan, unstable sila. Pagpasok sa ating katawan, right away, magbe-break down yung oil na yan sa pamagitan ng ating gall, no? At pag nag-breakdown yan, they will start destroying our organs, no? Okay, another thing, gluten. Gluten is actually, ito yung ating goiter. Marami sa mga may goiter o merong toxic goiter,
Ang akala nila yung sakit nila, yung hyperthyroidism o kaya hypothyroidism. I will not be too scientific about this. Ito lang yung sasabihin ko. Merong isang klase ng kondisyon na nagpapalaki ng thyroid natin, ng thyroid gland natin dahil tinitira po ito ng ating sariling katawan. Ito po yung Hashimoto, no? Kaya kung hindi natin pag-iingatan, minsan opera dito, patatanggal doon, kasi kala natin thyroid, o kaya naman nagme-medicate tayo. Kaya minsan, hindi talaga totally na nare-reverse. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari, why it is really swelling. Ito po ay, it is most likely Hashimoto's kasi 80%. Maraming ganon. It is caused by intake of a lot of gluten from food. That's why ang mga APL Go product, we stay away from any gluten products, no? Or any gluten food na ini-include sa ating mga products po. Kailangan gluten-free tayo. Kasi po, ang gluten pa lang po, malaki na po ang nakokos. Kapag po maraming gluten sa ating katawan, ang tendency ng katawan is itago siya bilang toxin. Pag mataas ang toxin, kailangan ng katawan ng fat cells. Okay? Ano yung gusto ko? Wala. So how do we get rid of them, no? Siyempre, pa-flush out muna natin ang gluten, no? How do we do that? Mamaya, sabihin ko. Ipa-flush out natin ang mga toxins, kailangan lumabas lahat, gluten, lahat ng epekto ng extra sugar, yung mga fatty liver natin kailangan matanggal, yung mga excess weight natin liliit kapag po natanggal po yung nasa loob nila. Ang isa sa mga effective na solusyon diyan, niacin. Niacin, para po matanggal po yung mga toxin na nasa loob ng mga cells, niacin po is a solution. Ito po ay from a scientist, no? When I started my rehab program for those who have been drug dependent, gumagamit po ako ng niacin. Isa po itong vitamin B3 po ito. Ito po ang nagpapabukas po ng cells, na fat cells, para po lumabas yung mga basura mula sa kanila. Alam niyo po ba, may bago tayong produkto sa APL Go. Bibitinin ko muna kayo na may niacin. At yan ang dahilan kung bakit kailangan nating abangan lahat ito para sa ating mabilis na pag-recover ng ating katawan at paglalabas, pagsusuka ng maraming toxin sa ating katawan. Kasi ang nangyayari po, yung liver gumigive up sa job niya ng detoxification. Hindi na rin niya ma-emulsify ang mga fats sa pamagitan ng gallbladder kasi po loaded na po siya, hindi siya makapag-produce ng enough bile. Among those that I've checked up, marami po ang may mga gall issues po. Lumalapot yung kanilang bile, no, sa loob ng gallbladder nila dahil po hindi nasusuplayan o kaya naman hindi nag-squirt o naglalabas ng bile ang kanilang gallbladder. Hindi naglalabas ng maayos hanggang lumapot hanggang maging bato, no? Importante po na lagi nagagamit sa matinong mga fatty food. Yung iba ayaw ng fatty food, pero ang daming carbs. Kapag puro carbs ang kinakain, lalo ng mga bata natin, hindi kumakain ng mga fats, ang ating gall magsasuffer. Titigas, lalapot, magiging bato. No? So we have to make it practice na lumalabas lagi yung bile kasi araw-araw litro-litrong bile ang ginagawa ng ating liver. Pero hindi na po siya makakaproduce ng bile kapag po siya ay fatty na. Ang susunod doon, pag fatty ng liver, pwede maging liver cirrhosis. Mamamaga, magkakaroon ng inflammation, at yun na nga ang dahilan kung bakit kakailanganin niya ng maraming fat cells sa midsection, visceral fats. Doon niya kasi ilalagay yung hindi niya matrabahong mga basura, hindi niya ma-dissociate. Alam niyo ba kung gaano makapangyarihan ang liver? The liver can make toxins, healthy materials na po pwedeng gamitin ng katawan. Ganun ka makapangyarihan ng liver. If we can restore that order at that
that function of the liver, ang dami po niyang pwedeng gawin. More than 500 biochemical activities ang kaya niyang gawin. Including po pag-dissociate ng mga fats, emulsification ang tawag doon. Detoxification ng mga food, including yung paggawa po ng ating mga iba't ibang mga minerals and vitamins ng ating katawan, nasa liver din po. Nandyan din po ang conversion ng T4 sa T3 para po sa ating thyroid. Nandyan din po ang kumbaga, yung mga sobra pong estrogen, siya rin po ang nagre-recycle at nagdi-dissociate para po magamit yung ibang material na to into positive ones. Yung pong ating katawan ay maraming activity, pero ang liver po ang pinakamaraming ginagawa among all, no? So kailangan ingatan natin to. So in our topic tonight, ito po yung gusto ko muna i-share. If anyone has a question, pwede niyo pong ibato sa ating comment section, no, para marinig 'yon. Ayan, may nagtanong na. What's the best cooking oil to use, no? Siguro habang nagpo-progress pwede na kayo magtanong kasi binigyan ko na kayo ng teaser. What's the best cooking oil to use? Aba, pauulit-ulit ba? Wala na akong paninindigan kung hindi coconut oil kasi bansang Pilipinas ang mahal ko, hindi po ibang bansa. Yung iba sa inyo na nagtatago ng maraming olive oil, maawa naman po kayo sa bansa natin. Sabihin niyo naman sa family niyo na pwede ba, padala niyo na lang yung cash, pirahin na lang, kaysa magpadala po sila ng mga olive oil na babagahe pa, di ba? Kasi po, ang olive oil, marami dyan ang fake. 80 to 90% ng olive oil sa market, especially if it's coming from the US or in Asia, ito po ay fake. Maniwala po kayo. You can search the internet at malalaman nyo napakarami pong fake na mga olive oil, no? Kasi mahal yung production yan. Kaya kailangan po ninyong isang alaalang na yung ating mga langis na ginagamit kailangan po ay sana naman Filipino. Kasi ang Pilipinas po ang pinakamalaking coconut oil producer sa buong mundo. Pinakamaraming coconut trees, pero napapabayaan sapagkat habol tayo ng habol sa mga imported unstable inflammatory oils na galing sa ibang bansa kagaya ng canola, soya, corn oil, vegetable oil. Anumang vegetable oil, ingat po tayo. Hindi sila stable. The moment they get inside their body, they're gonna wreak havoc inside us. No? Ayan. So, any more question bago ko ituloy? Meron po ba? Baka yung iba magtatanong ng magtatanong sila, ano ngayon ang, kumbaga, ano ang pwedeng gawin para ma-detox natin yung ating katawan para mawala yung fat cells? Isa po talaga, sabi ko nga, niacin. But let me share to you, ito pong ating poster na to, no? Gusto ko makita nyo to. Ito po, no, meron tayong product. Ito hindi pa dumadating sa Philippines, no? Hindi pa natin to, hindi pa to available, but it will be soon. Soon it will be available. PFT. Ang PFT po, nakita nyo, Garcinia Gambogia, no? Isa po to sa mga mahalagang, ito po yung Malabar Tamarind, no? Na tinatawag. Itong bunga po nito ay magaling sa pagpapabilis ng metabolismo ng isang tao, no? Pag tinignan niyo yan, nandiyan ang moringa. Ang moringa po, malunggay, napakataas po ng nutrient factors niyan, no? Kumbaga lahat po ng mga halaman na i-excel ng moringa ang kanyang Huwag kayong uminom ng gatas. Ang moringa mas marami pong calcium na natural at bagay na bagay sa ating katawan. Compatible po ang calcium ng plant, mas lalo na ang moringa para sa ating mga kailangan sa ating mga buto, no? Kaysa maggatas kayo na mas inflammatory po ang gatas, lalo na ito'y gatas ng baka. Huwag po kayo maniwala, ito po scam na tayo ay binibigyan ng gatas. Matatanda na tayo, nagagatas pa tayo. Tayo lang po yung ganon.
Wala pong hayop na umiinom pa ng gatas paglagpas po ng kanilang kabataan. So moringa is the way to go. Pag po nag-take kayo ng moringa, your body will have more nutrient. Iniluluwa po ng katawan ang mga toxins na tinatago niya sa cell pagka po nagpasok ka ng maraming nutrients. Kaya po nakikip minsan ang mga toxins kasi parang aso yan eh. I remember yung isang dog sa sobrang gutom niya, naka-plastic yung isang pagkain, pati plastic kinain niya. Nakikita na kayo noon? Kinain niya yung plastic kaya nandun sa loob yung katawan yung plastic, no? Nangyayari po ito dahil sa sobrang gutom ng aso, no? Yung katawan po natin ganun din, tinetake na po niya yung mga basurang binibigay natin. Unfortunately, ang gaganda nilang tignan, yung mga pagkain natin na bibili ngayon na nasa sa mga commercial, nasa mall, nasa sa mga fast food, marami sa kanila super daming extenders, maraming gluten, mga GMO ang mga component, hindi natural. Marami po silang mga flavoring, food enhancer, at taste enhancer. Yan po mga yan, itatago ng katawan kasi walang sustansya kayong tinitake. But the moment you put in yung mga nutritious food, the toxins that are being imbibed by the body slowly goes out. Lumalabas po. Lumalabas po. Ito po yung ito pong niacin yan, B3. Mayroon pong niacin ang ating produkto. Yan nga sinasabi ko. Na alam nyo, nakakagulat ito. When you take this, talaga po mag-iinit yung katawan nyo po. Mag-iinit po siya at the fat cells will open up, no? At pag nag-open up po, lalabas po ang toxins na natatago po sa cells. No, that's how wonderful niacin is, no? Now, meron tayong turmeric root. One of the anti-inflammatory foods that are actually found in nature na talagang kailangan na kinakain natin ng madalas, no? Kailangan natin yan nakainin ng madalas because turmeric is one of those na mga herbs at spices na kinikilala ng buong mundo. Imagine niya sa Johns Hopkins University, doon po ako nag-aral, no? Nung nasa Amerika ako in Maryland, 6,000 journals and researches are written just for turmeric alone. Ang turmeric po hindi pa binilang ng ating bansa bilang one of the herbs or medicinal plants, hindi pa. Kasi pag ito ang ipinasok mo sa medicinal plants po, ito po ay definitely lalamunin niya po lahat ng mga gamot na meron po tayo ngayon sa ating kapanahunan. Sapagkat siya po ay merong hindi lang lilimang daang benefits po sa ating katawan. Anti-inflammatory, antimicrobial. Siya po ay merong kumbaga adaptogenic properties. Meron po siyang pag sinabing anti-inflammatory, nakakapagpahupa po ng pamamaga, no? At ang dami-dami pa, anti-cancer, anti-diabetic, anti-Alzheimer's, ang dami pong ginagawa ng turmeric. Yung marami pong paninirang ginagawa din po yung iba sa turmeric, sinasabing masama sa kidney pag ginamit. Pero alam niyo po, mahirap basta-basta i-take ang mga bagay na to at sasabihin natin, dapat may result. Kasi sabi ni Doc Ron, yung turmeric daw maganda, maglalaga ako ng turmeric. Hindi po ganon. Turmeric has a special oil or special oils po, yung po mga curcuminoid, mga curcumins. Madami po yan, iba't ibang klaseng oil na yan. Na pagka ating itetake, kailangan po sila po ay naka-infuse sa oil din. Virgin coconut oil ang isang ginagamit ko na pinag-i-infuse ng turmeric root, no? Hinihiwa-hiwa ko yung turmeric root pagkatapos pinapakuluan ko sa virgin coconut oil para lumabas yung kanyang curcumin dun sa oil.
at mag-evaporate naman yung mga tubig ng taglay. Ang turmeric po pagka hindi 15 to 18 months, hindi po yan pakikinabangan masyado ng ating katawan for therapeutic purposes. Ang turmeric po na mas bata sa 15 months, matubig. Wala po masyadong curcumin. Pag lumagpas naman po ng 18 months, nagdi-decay naman po, nag-half-life na po yung kanyang curcuminoid. No? Ang ginger roots din po, napakaganda po sa katawan. This is one of the best roots para po sa ating digestive organs, digestive system. At maganda rin po sa joints. No? Maganda po ang epekto ng ginger, so much so that it provides the body lahat po ng kumbaga ng kakailanganin niya ng mga oil din na gingerol naman ang meron ito, no? Pagka tinake natin, it heats up the body para po magsimula po na kumbaga mag-detox din, no? Psyllium, alam naman po natin na itong psyllium ay nakakatulong para po mag-provide ng fiber sa katawan. Mataas na fiber, mag-feed po sa ating microbiome ng magandang pagkain. Pag mataas ang fiber, na-enjoy ng ating microbiome yung ating pagkain, yung pagkain nito. At nakakapag-produce sila ng mayamang pong mga sustansya para sa ating katawan. Marami po ito na component. Pero right now, hindi pa po ito available. Pinakikita ko po sa inyo, no? Watch out po. Pero meron pong dapat kayong malaman na pamaraan ng pag-take niya, no? Kung iti-take niyo po yung mga produkto na to, dapat po ay maingat din po tayo sa ating kakainin. Hindi po natin bibigyan yung ating katawan ng sustansya pagkatapos sabay naman po na merong mga laso na pumapasok. Magpa-plus and minus lang siya. Detox ng detox ang katawan, pasok naman ng pasok ang basura, di ba? Okay. But the wisdom is, palakasin muna ang liver. Di ba? Palakasin muna ang liver. Pag malakas ang liver, kahit anong basura ang pumasok, kakayanin niya. Magaling po ang liver natin. Kaya lang pagka punong-puno na, overloaded na, fatty na, hindi po siya makakagalaw. May tanong po dito si Ma'am Betty. Betty, good evening po, Doc Ron. What about kung payat ka, pwede bang kumain ng PFT just to get the most of its nutrients? Alam niyo po, wala po tayong talagang produkto na masasabi natin, no? Tingnan niyo, hindi tayo nagpo-promote na ito for weight loss. Ang sabi natin, ang PFT, perfect product for your body. Okay? Tingnan niyo kung ilang mga nutrient kumbaga, food at nutrient factors ang daladala ng PFT. Di ba? Importante po kumain kayo ng masustansya. Kung wala po kayong makikita ngayon at ganong kahirap pala, turmeric pala, iisipin mo pa kung 15 months to 18 months, bigyan nyo ng pagkakataon ng ating produkto, ang APL Go products, na bigay sa inyo yung hindi nyo mahanap sa mga pagkain. Di ba? Pagka po kayo kumain, i-detox niya yung pagkain ninyo, yung kinain ninyo, at kukunin niya lang yung sustansyang naroon. Hindi po yan mangyayari kung basta yung pagkain lang iti-take ninyo because the toxins in the body, without the intelligence restored to your body, hindi po niya mapipili ang toxins from good, no? So, ang mga products natin, yun ang ginagawa. Binabalik yung intelligence sa ating katawan para piliin ang toxin. How? When the liver is restored in its factory mode, nilinis niya. Ito yung papakita ko po sa inyo yung mga ibang product natin na kung saan doon nyo po makikita yung talagang kailangan bago kayo mag-take ng PFT, by now, i-ready nyo na po yung inyong katawan. Meron po tayong product na dati na nating kilala, pero dapat simulan nyo na pong ginagawa to, no? You have to cleanse your liver, no, with hepar, no, with the help of silimarin. Memeth T-cell po siya. Silimarin is the perfect for the liver para po i-detox,
i-nourish ang liver at magbalik po sa factory mode ang ating liver. So yan, nandiyan ang artichoke, dandelion, turmeric din, peach, avocado, raisin. Ang avocado ang ginamit niya, no, na fat-containing food para po mag-provide ng, kasi ang liver natin gustong-gusto niya ng fat. Gustong-gusto niya po ng fat. Hindi po siya yung sasabihin natin, ay, huwag tayong kumain ng taba, ay, huwag tayong kumain ng matatabang pagkain, masama sa katawan. No. Gusto ng liver ng fatty food. Coconut oil, gustong-gusto niya po. If you do not understand why coconut oil, eto po yung connection. Nung maliliit tayo, yung mga dumedi sa nanay, sino po? Di ba? Marami sa inyo ang dumedi sa nanay ninyo. Kung dumedi po kayo sa nanay ninyo, yung milk ng nanay niyo, nagtataglay po siya ng MCT or medium chain triglyceride or monolauric acid, no? Ito pong fat na to, fatty acids na to ay medium chain triglycerides or medium saturated fat pero medium chain. Ito po ang perfect for the liver. Gustong-gusto po niya yan. At dyan niya kukunin yung papakain niya sa inyong brain. Kasi ang brain nyo kailangan ng maraming fats. Kasi 70% ng brain nyo fats. Sa mga nakaupo maghapon, hindi maganda po ang kayo ay kumakain ng puro carbs. Your brain is depleted. Pag ang brain niyo po hindi strong ang command sa katawan dahil po mababa ang food with fatty component na nakakain nyo. Kailangan nyo po ng nuts, kailangan nyo po ng avocado, panahon pa ng avocado, kumain po kayo niyan almost every day. Kailangan po ninyo ng egg, yung may tatay na egg. Kailangan po ninyo ng mga fats, lalo nang galing sa baka na fats. Huwag po kayo matakot sa baka. Siyasatin nyo lang po kung damo ang kinain, tanongin nyo muna. Tanong nyo muna yung baka, kumain ka ba ng damo? Ayan, kakainin nyo pag kumain ng damo. Kasi pagka yung baka po, gusto nyo siyasatin kung yung baka ay talagang kumain ng damo, tignan nyo yung taba niya. Pag yung taba po niya madilaw, oo, kumain niya ng damo. Damo ang kinain niya hanggang nung siya ay huling hininga niya. Pero pagka po maputi ang taba ng baka, careful. Seeds ang kinain niyan o grains. No? Kasi naalala ko sa Amerika, ang puputi ng mga taba ng baka. No? Because they're fed with grains. Here in the Philippines, ang dami-dami natin bakang kumakain ng damo. Kainin po natin sila. Yung taba nila is very healthy. Sa ibang bansa, yung mga health buffs, kinukolekta pala yung taba ng baka at kanilang kinukonvert into butter. Nilalagyan nila ng thyme, nilalagyan nila ng mga herbs. Kasi healthy yun. Yung butter na totoo, kagaya ng Anchor, kagaya po ng merong mga New Zealand na mga, unfortunately, talagang dito sa Pilipinas, puro margarine ang atin. Sorry ha, I have to mention this. Dairy cream is a margarine. Do not use that. Those are synthetic butters. They will destroy your brain. They will destroy the arteries of your body. Mataas ang trans fat ng mga yan. Yang tawag natin dito, yung pampatangkad. Ano nga bang pangalan nito? What is that? Ano yung pampatangkad? Wala bang nakakatanda dyan? Dairy cream, Star margarine. Oo, yon. Yan, iwasan niyo po yan. Huwag niyo yung papakain sa mga anak niyo yan. Hindi po totoong pampatangkad yan. Masisira po yung ugat ng puso nila, pati brain nila dyan. That is a bad fat. And that is synthetic. Ang fat po ang hindi po pwedeng i-synthesize. Lahat po ng macromolecules hindi po pwedeng i-synthesize kagaya ng carbohydrates, protein, fats. They cannot be synthesized. They must be coming from natural, real sources. If better kung plant-based, no?
Kumain din po ng mataas na protein products po. Mataas ang protein ng mga products. Para po ang ating katawan po, itong sikreto. Pagkakain kayo ng mataas na protein, gagamit kayo ng maraming calories. Pag kumain po kayo ng carbohydrates, mababang calories ang gagamitin nyo, mabilis po siya ma-convert into sugar. Okay? Ibig sabihin na full ka, na puno ang katawan mo, pero ang ginamit niya na calories from your stored calories sa katawan mo, kokonti lang. On the other hand, pag kumain ka po ng maraming protein, ang gagawin po ng katawan, gagamit po siya ng maraming energy, marami pong calories ang gagamitin niya. Ibig sabihin, magbaburn po siya ng mga stored energy mo, ng mga stored fats mo. Kaya po mabilis papayat yung mga tao na puro protein ang kinakain, no? So start taking more protein. Ang aking pong programa, if you're interested, I can give it you can request for a program kung paano po gawin ito. Meron po siyang day to day, no? For 5 days hanggang 3 months, no? Meron po tayong hanggang 3 months. Meron na po tayong makikita for 5 days. But you have to follow what to take on the first 5 days. How is the blend of protein and fat? How is the blend? Kailan papasok ang mga vegetable? Meron po tayong programang ganyan. Kasi po, if you want to maximize the body's kumbaga healing power at saka yung detoxification power, you have to provide it with the right food, no? At ang isa sa susi na wala kong nakikitang po pwedeng ipalit ay APL Go products. Okay? Here's another one na kakailanganin niya po. Panglinis ng ating buong katawan. Here we go, no? Multi-spectrum. We need this to support gastrointestinal well-being. Kailangan po ang unang-unang maging after the liver, we have to support yung ating second brain, ang ating gut, no? Kailangan malinis yan. Maintain normal food intake, process and elimination, support feeling of vitality and renewal, maintain already normal microbial balance. Ito po ang napakaganda. Bukod sa napakaganda nito for children with autism, ang MLS po ay napakaganda po to balance the microbial kumbaga component ng ating tiyan para makatulong sa pag-digest ng pagkain natin ng tama. Kaya meron tayong gut health, natural defense, routine system cleansing, rejuvenation. Babata po tayo. At ito po kasi ang taglay niya, may thyme, ginger, cinnamon, turmeric pa rin, no? Clove, licorice, chamomile, echinacea, artichoke, fenugreek, dandelion, coriander. Naku, sobrang yaman, no? Sobrang dami pong laman ito that when it infused itself sa body natin, containing all these nutrient factor, grabe po, ipa-flush out niya lahat po ng mga basura nasa loob ng ating katawan. Ganyan po kagaling yung ating mga products. If you just do it regularly and religiously. Yung HEPAR, then MLS, then here's another one that you have to take. No? Siyempre, hindi mawawala ito. Laging kasama to. No? Ano man ang inyong gagawin, ano man ang inyong goal sa ating health, kailangan po laging may kasama nito. STP. Ang STP po ay nagpapacilitate po ng pag-flow ng nutrients sa mga ugat na maliliit kasi yung circulation, sinusuporta niya sa pamagitan po ng natural vasodilating. Lahat ng ugat po bumubuka. Why? Because it has cayenne pepper, no? Meron po siyang cayenne pepper. Yung cayenne pepper po, binubuka niya yung mga ugat ng ating katawan. Pagkatapos po, nakakarating ngayon yung nutrients na taglay ng ating iba pang mga lozenges at pati yung food natin. Ang maganda po sa STP, kapag po yung dugo ninyo malapot, mapapalabnaw niya.
Importante po na tamang labnaw ang ating dugo using cayenne pepper. Makakarating po sa tamang lugar, makakapasok. Yung mga merong mga problema sa paa, na sumasakit ang mga kasukasuan. Lahat po yan caused by dehydration, caused by blood circulation problem. Hindi nakakarating yung mga dugo. Wala po tayong malalaking suliranin sa totoo lang if the blood is circulating properly, if you are rehydrated properly. But it's not happening. Why? Because sarado yung mga ugat natin. Marami ugat natin ang hindi na functional. Meron tayong mga spider veins sa ating paa. May mga iba't iba po tayong mga barado sa ating mga ugat. Marami ako nakita when I checked up people na maraming baray mga ugat nila. So, use STP daily. 1 to 2 lozenges yan ang pinakamaganda, no? Every day, if you have more serious problems with your circulation, blood circulation, take 2. Yan ang ating maire-recommenda. So, malaking may tutulong ito for pain management, tissue and body repair. Ito in totality, pag pinagsama-sama mo po ito, wag na po ninyong i-endeavor ang weight loss. Hindi na po ninyo, it's no longer something that you would parang effort a lot. Natural pong mangyayari po kapag nag-detox sa inyong katawan, natulog kayo on time in the window of 9 to 10, natulog kayo, tapos nag-REM kayo, malalim na sleep, you are enjoying a melatonin kumbaga sleep, kayo po ay magdi-detox. Pag po punong-puno ng mga laso ng inyong katawan, hindi po makakahil ang katawan ng tama, no? Or yes, nandoon yung kasi ilalabas nga ng katawan yung mga lason. But what I'm saying is, if you have not provided any nutrient to replace the toxin, hindi po lalabas yung toxin. Sasabihin ng katawan, ano ang gagawin ko sa toxin na to? I-hold ko siya. Wala ka naman binibigay sa akin kahit ano. Parang aso po yan. Sakma-sakma lang buto, pagkatapos hindi nga give up. Malibang bigyan mo siya ng karne. Diba? So meron po ba mga tanong dyan sa inyo? Meron pa po ba tayong bagong tanong? Hindi po ito, ma'am, sorry ma'am Betty, hindi po siya para lang sa mga may extra weight. Yung po mga hindi naman kumbaga ang katawan nila, ideal lang weight nila o kaya naman payat sila. Alam nyo, pagka dumaloy ang dugo, dumaloy yung nutrient, yung mga payat po, yung sobrang payat po nila, I'm promising you, papasok ang nutrient, mai-store sa tamang lugar, magpa-function sa storage ang mga lahat ng ating faculty sa katawan, magkakaroon po ng normal weight, ideal weight ang bawat isa. Kaya yung iba na nagsasabi, ako, extra weight, hirap ako. Yung isa naman, ako hindi tumataba. Pareho lang po tayo may problema. Kasi po, those extreme issues po ay dala po ng mga bara-bara sa ating katawan. At yung mga hormones natin hindi nagpa-functions ng tama. So, kailangan din po ng iba na kailangan din sundutin, lalo na sa 40s and above, gumamit po kayo ng PWR, Power L para sa lalaki at Power A. Kasi yung mga hormones natin, when they're balanced, when they're moving, they're working properly, matutulungan din po tayo sa tamang weight management. Kasi pag sobrang estrogen sa lalaki, nagpapak din po sila ng mga fats. No? Any more questions po ba? Hindi po natin ito matatalakay lahat ngayong araw na to, but I'm telling you, magkakaroon po tayo ng sequel. Meron pa akong last na mabibigay sa inyo na taglay ng may taglay na nutrient factor. No, dalawa pa po pala. Dalawa pa. Ito. Norm. Ayan. NRM, no? It helps maintain glucose metabolism. Mahalaga po yung efficient ng katawan natin. Hindi po ito ang nakakatulong to metabolize the glucose. Hindi po norm. Ang katawan po natin ang binigyan niya ng nutrient factor para po maka-maintain ng tamang
metabolismo. Nakakatulong din po sa pag-activate ng insulin ng mga beta cells ng ating pancreas, no? Kasi kung minsan, kung ang pancreas ay medyo may problema, hindi makapaglabas ng tamang level ng insulin kagaya ng mga type A o type 1 diabetic people, no? And those who have occasional fatigue, yung may mga metabolic syndrome, no? Yung may mga metabolic syndrome, ibig sabihin yung kanilang mitochondria ay may problema, hindi po sila nagbe-burn ng energy ng properly. So, they are packing a lot of kumbaga energy, nagtatago pero hindi nagbe-burn, no? It helps balance blood sugar. It is important that you do not use crystal sugar. Mga kaibigan, stop using crystallized sugar. Start using po ang mga asukal na natural kagaya po ng muscovado, cocoa sugar, honey. Ito lang po ang para sa akin totoong food. Wala po tayong kumbaga masyadong problema sa kanila kasi po sila pinigalang po. Let's say yung tubo, piniga mo po, lumabas po yung juice ng tubo. Sila po ay ni-reduce sa kawali po. Yan po yung gumagawa po mga taga Iloilo po. Nagagawa po sila ng yung muscovado. Pinapatuyo lang po yung juice na yon hanggang maging asukal. So, napaka-nutritious po niya. Marami po siyang B-complex, no? Good for the brain. Compared dun sa kinuha yung crystals na pinakamaasim, yung pinaka-acidic na part, yun po yung crystal sugar na puti o kaya brown. Ay, sasabihin ba, akin brown. Ang akin mas brown. It doesn't matter. Those sugars are crystallized sugar that are devoid of nutrients. Wala po silang nutrients na dala. Kulay lang po nagkakaiba. Anong meron ng norm? Bakit kailangan natin to araw-araw? Meron po siyang balsam pear. Ang balsam pear po ay ampalayang ligaw, no? Alam nyo, ang mapapait, ang ganda po ng epekto niya sa liver. When your liver gets yung mga bitter food, nakaka-produce po siya ng mga enzymes na mas mabuti, masaya po siya. That's what feeds our liver. Bitter food, mga pagkain. Di ba ayaw nyo minsan yung pagkain, yung lettuce mapait? Naku, yan po ang maganda. Yung mapait kagaya po ng kumbaga ampalaya, serpentina, yung meron po tayo mga iba pang mapapait. Actually, mapapait po yung kagaya po nung yung sinabi ko nga yung lettuce, mapapait po yung mga pagkain na yan. Celery, broccoli, may pait po yan. Kaya lang parang as they are being produced, masyadong maaga pag hina-harvest, nawawala yung pait, di pa natin natitikman yung pait. Meron din po itong Malabar tamarind o yung tinatawag na Garcinia, di ba? Yung kanina sinabi natin. Ayan, so nando doon. So NRM is one kumbaga thing na kailangan nating i-take, no? Another one, no, ito na. Last but not the least, no. Grabe po. This is something, if you would just take it seriously, this will correct lahat po ng mga error ng ating katawan, no? Especially yung pag kumain tayo, tumataas kagad ang ating insulin o kaya naman nagkakaroon po tayo ng reaction kagad, lumalaki kagad tayo, namamaga agad tayo. Tignan niyo yung mga paa nyo, pansinin niyo po, yung mga namamaga ang paa, you are inflamed. Kaya tignan niyo po, you need to infuse your body with nutrients. Ang mga kinakain niyo po, minsan masyadong maraming mga bad sugar, yung mga bad oils, no? Tanggalin niyo po yung mga yan. Take a lot of herbs at take beauty, no? BTY, maintains healthful radiance, balanced estrogen level. Ito yung isang nagagawa para sa mga kalalakihan. It can control the estrogen in the body para po mag-lose weight tayo. Hair vitality, grabe. Ito po yung napatunayan ko. My hair are turning black po every single day with beauty. Promote healthy aging.
intrinsic attractiveness kasi from the inside, gumagaling, lumilinis yung loob natin, and what oozes out are mga cells na magaganda, malilinis, walang mga, kumbaga, walang mga bara, mga ugat natin. Lahat ng cells natin manonorish at mahahydrate. Lalo na kung ang tubig niyo po ay may asin. Huwag kakalimutan, gagamit po tayo ng tubig na may asin. Huwag po natin kakalimutan. We have to take water with a little bit of pinch of salt. Huwag gagamit ng iodized salt. Ang iodized salt po is a synthetic salt that is imported na niriripak lang sa Philippines. Yung may mga Fidel salt dyan, please. Marami po mga imported salt. Huwag na po kayo magpadala ng mga kamag-anak ninyo ng asin mula sa States. Maniwala po kayo. Dito po kami ngayon sa Mindoro. We're from Oriental Mindoro, but I have just visited Occidental Mindoro. I'm so proud of that place no, na pinunta namin, yung San Jose at Magsaysay. Doon po pinuproduce ang finest salt na meron ang ating pong Southern Tagalog regions, no? Doon naman sa north, nandiyan naman po ang Pangasinan salt na pinong-pino pero po natural and totoo pong sea salt. Sa Ilocos din po, meron din po tayong rock salt doon. Kailangan po natin ng salt sapagkat ang ating buto, ang ating dugo, nangangailangan ng maraming minerals. At ang ating salt po nagtataglay ng 82 to 92 minerals, including magnesium, potassium, phosphorus, sodium, calcium. Ang dami-dami po, iron. All those salts, all those minerals are needed by the body. Yung iba, very, very small, tiny portion, no? Marami ang sodium, marami ang chloride dito, pero buo sila, halos nandoon lahat. Yung mga important electrolyte nandoon po sa salt na yon. So kailangan we keep on taking them. Pagka po tinake nyo po ay yung mga iodized salt o yung tinatawag nating sodium chloride, sodium at chloride lang ang meron doon. In-enhance lang po o pinortify lang po ng iodine. No? Pero kung gamit naman kayo ng gamit ng toothpaste, ito pa. Malaking problema po ito. Ingatan niyo po yung ginagamit yung toothpaste. Please watch them. It is in the mouth gate na when you see the toothpaste, tingnan niyo po yung mga ginagamit niyo po. Ano-anong ingredients na nandoon. They may be causing your minerals and other nutrients po being binablock po. Kagaya ng iodine, nabablock po siya ng fluorine, no? Ng fluoride. Nabablock po siya. Pareho po kasi sila ng tinatawag nating yung valence electron. Yung itsura po ng molecule nila o ng kanilang electron ay ng element. Halos pareho po siya, yung fluorine. At saka yung pong chlorine ng tubig nyo, nagbablock din po ng iodine. So wala ring purpose kahit po mag-iodized salt kayo. So what I'm advising is just take some kind of yung natural sea salt natin. Lagyan niyo po a pinch in every glass of water every day para po ma-hydrate po ang inyong katawan. Okay? There is a question here. Or is it a question? Sensya na po kung medyo marami po akong tanong tonight. Nagkaroon po ako ng hypertension noong 2011. I use synthetic drugs as per doctors, yung pong prescription. But I stopped it because of adverse effects. Nang shift po ako sa herbal in 2015 as per my endocrinologist assessment, gumaling na raw at nang mukhang hindi na po babalik. Lately po, nagpa-QMRI ako at yung thyroglobulin marker ko ay tumaas. Na-alarm po ako, so massive dose po ako. Almost 50 to 60 drops po ang kinain ko. Pero grabe po, ang nangyari po, mas feel ko ngayon ang symptoms ng hyperthyroidism at parang
naupos po ako na sobrang sweating at kahit hindi naman po mainit. Oo, nagiging pawisin po siya, no? Natakot po ako stop all drops with ashwagandha dahil po sa research po, ito ay merong caution specifically for people with history of hyperthyroidism dahil po matitrigger po ito. Ayan, no? Madam, you have to take selenium, no? If you haven't tried selenium, try that. Ang dami po natin mga successful, yung mga thyroid issue po, selenium is actually helpful. Alam niyo po ba na yung selenium is a wonder mineral po? Pero alam niyo, hindi na din ako masyadong nagpe-prescribe ng mga ganyang isolated na mga mineral kasi yung salt po may selenium din, no? Kaya kailangan mo po, Ma'am Betty, you have to take salt in your every glass of water po. Kasi ayan nga po, minsan may mga plant po na merong contraindication po para sa condition natin. Kagaya ng ashwagandha, kung nabasa mo nga po yan, talaga pong meron siyang contraindication. But I think pagka sinubok mo po na linisin yung liver mo, ma'am, you can also improve your thyroid health. Kasi minsan, it's most probable then na baka you are also taking a lot, eating a lot of bread or mga flour-based food. Makakatulong po i-check mo po kasi natitrigger din po yung thyroid natin sa pamagitan po ng gluten. Check niyo po yan, Ma'am Betty. But if you still have issues, pwede naman po kayong tumawag sa akin o mag-connect sa akin sa Facebook. Ito po yung aking no. My number is 0926-140-6461 and my Facebook account is Ron CR. Yan. Visit niyo po yan and you can message me your specific question. We have 3 minutes no para bago mag-close, and kung meron pa po kayong mga tanong, Doc Ron, it's normal that we urinate frequently. Yan si Cell. Whenever we drink water, or is it because or cells doesn't absorb the water we take? Oo, pagka yung antimano, pag uminom ka ay pupunta ka kagad sa CR, may problema po. Hindi po ganun dapat. Dapat po i-absorb muna ng ating katawan, no? Papasok po sa mga cells. And you can do that with the right electrolyte. And the salt, pwede po pong gamitin yung salt as I do have my own electrolyte, no? I really kumbaga nagpe-prepare ako ng sarili kong electrolyte na may tama pong balance ng potassium, pinakamarami kasi we need a lot of it, 4,700 milligrams every day. May mataas na sodium, may tamang timpla ng calcium, magnesium, and all trace minerals. But salt can also work, no? Kasi yung salt, kailangan ng buto. Those who would like to, kumbaga, remineralize their bones. No, wag po kayo magka-calcium supplement, please. No, tinatouch lang natin to kasi pagka po naging healthy kayo, one of the hallmarks of a healthy body, hindi po siya basta na lang lumalaki yung nahihirapan siya sa timbang niya. Hindi po yun hallmark ng health. Kapag po talagang kayo ay na-detox, kung ayaw pong bumaba ang timbang nyo, consult me. There must be something that we are missing. No? Mag-consult po kayo. I can give you a program. Meron po akong bibigay na program sa inyo. You can follow it for those and you can see results po. Pagka po kayo po ay nahihirapan, despite na nakinig kayo ngayong gabi, meron kayong mga issues sa health ninyo, lalo na sa weight, mag-consult po kayo kasi ako po naranasan ko, nakita ko how the body responds to proper kumbaga treatment natin. Matalino ang katawan, mas matalino siya sa atin minsan, no? Lalo na pagka punong-puno tayo ng mga napapanood sa telebisyon, mas gumagaling ang ating katawan. Kaya hindi niya po siya madadaya. Kaya kailangan po pag-aralan niyo siyang maigi, alamin niyo ang katawan. We have a sequel to this next week or next time, no? In September, we have another session that we will focus on teaching about
weight loss and weight management at saka yung detoxification. Kailangan po, in a nutshell, kailangan po tayo mag-detox po na ng liver natin using heparin. No? Second po, kailangan po natin ng MLS na makakatulong po para linisin yung ating buong katawan hanggang po sa 7th layer ng ating tissue, yung pong mga ugat natin at yung ating mga bone marrow, kailangan po malinis. Pagka marami nakatago dyan ng mga chemicals, mga bagay po na nakalagay po dyan, nakasiksik, yung pong mga ibang tao po na talagang marami po silang tinake, sobrang daming medication silang tinitake kung ano-ano po na nakapasok, nakatago po sa inyong mga dugo, mahihirapan po talaga maglinis ang liver. Kaya binibigyan natin sila ng window na 3 buwan, pinakamababa. No, bigyan niyo ng pagkakataon ng katawan ninyo. Yung iba naman, 10 taon, gusto nila mabago kagad yung kanilang katawan, mabago kagad yung biology, biochemical condition ng kanilang katawan. Ang maganda po sa APL Go, it promises reversal of conditions. Ito po, bibigyan ko kayo ng tip. Tinake niyo po yung lozenge, gumanda pakiramdam nyo. After a day, bigla pong sumakit. Halimbawa po, sumasakit yung tuhod nyo pagkatapos, pagka-take nyo po, nawala. Pagkatapos, after a day or 2, bumalik. Yun po ay hindi dapat isisi dun sa lozenge. Ay bumalik, so ibig sabihin hindi effective. No, your body is not clean, no? Nagpakita lang po, nag-high lang po yung candy at kanya pong binibigyan kayo ng signal na kaya niyang pagalingin yung katawan nyo. Tuloy nyo po. Mag-up, down, up, down, up, down. Tingnan niyo po yung aking kamay hanggang po maging level, no? At yan ang naranasan ko. When I used to have gout and arthritis, up, down, may ilang beses na nagbalik po ang pain ng aking gout, pero po namagarin po ang aking paa. But after that, even when I am taking food that are not supposed to be eaten or taken, hindi na po siya bumabalik. But I am not saying that para abusuhin ang ating katawan. Okay po? Ano pong magaling sa acid reflux? Ma'am, sir. Sir Gerardo, ice. Sobrang galing po. Ito po yung ice na papakita ko po sa inyo. Ang ice po ay very effective sa akin, no? Sa iba, meron din po akong nakakilalang mga gumamit po ng ice. Sila po ay talagang naka-benefit po ng maganda sa ice, no, para sa kanilang acid reflux. Ito po ay hindi lang pang acid reflux. Lahat po ng digestive irregularity po, lahat po ng problema ng gut po, nasusolusyonan niya po sa napakamahimalang paraan. Ako po tuwan-tuwa dito sapagkat isa po yan sa problema ko. Almost I died when I was young because of acid reflux. Nagka-ulcer din po ako. I was, kumbaga, defecating blood po. Pero dahil po compromise yung gut ko po, dati nga pag kumakain ako, konting pinya lang o maasim, pagka maanghang, dighay ako ng dighay o kaya naman ako burp ng burp. O kaya naman po, bigla pong sasakit, mamimilipit ako, 10 araw po akong bedridden. Lagi po akong talagang nagkakaroon ng matitinding sakit. Pero when I took ice po, just seconds po, 1, 2, 3, 4, 5, wow, grabe. Nagulat ako. Ice can do a great job. Take niyo po itong ice, sir. Subukan niyo po siya dahil po meron din po siyang aloe vera, yan, at meadow sweet, no? Yan po yung mga major na component niya, and itong chamomile is a very relaxing kumbaga plant nutrition na pag pumasok sa katawan natin, especially yung plant niya, it really subsides yung nararamdaman natin. Actually, yung acid reflux, hindi po yan tungkol sa acidity. Tungkol po yan sa hindi pagsasara ng kwelyo ng ating lalamunan. Kasi po, na-compromise yung acidity ng tiyan niya sa kakakain nyo ng tinapay. O kaya naman pag inom niyo po ng mga pagkain na acidic po, but it's really making the acidity of the gut
compromise kasi dapat ang gut natin 1.5 pH hanggang 3.5. Now, pag kumakain kayo ng bread, nasasipon yung mga acid, sinisip-sip ng gluten, tumataas yung pH, bumababa ang acidity. Nakuha niyo po, sir? Nakuha po ba ng mga tagapakinig? Ice can help you na magsara itong kwelyo kasi hindi siya nagsasara pag hindi satisfied ang level ng acidity ng inyong tiyan. Nako, ang tanong, meron pa. Teka po, salamat po, Doc. Okay po, Sir Gerard. Yes, ice is very effective. Ayan, 15 minutes lang na walang acid reflux. Nag-corroborate, nag-support naman po si Ma'am Betty. Si Sir Paul, wow, ice basta't uric acid. Yes, maganda. Ang ice po, pagka gumanda po yung pakiramdam ng inyong tiyan, maski po yung mga joints niyo po, gagaling din po. Okay po, so tonight siguro, marami po kayong tanong. Binigay ko po yung number ko po sa inyo, 0926-140-6461, or you can also get in touch with me sa Messenger, Ron ZR Zacarias Relador. Doon po tayo magkita-kita. And until next time, wag po kayo mawawala. Bring along other people po. Marami pa po tayong pag-aaralan. Next time, we will explore more about the science of making our body less inflammatory. Malilesen po yung inflammation o yung inflammation ng ating katawan para po hindi mag-keep ng toxin, no? So, yan po, no? Kung naintindihan, thank you po. Kung meron po mga tanong, you can reach me out anytime po. Basta hindi na naman po madaling araw. Meron pa po tayong time para sumagot. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you, Doc. Hi, Mary Jane Umali. Thank you for attending this Thank you, Doc. Opo. Thank you po. Hi, Ma'am Lucy. Thank you po, Doc Ron. John Christian. Thank you, God bless. Thank you, Doc. Salamat po ako sa Pirare. Especially kay Ma'am Jen. Narito po kami sa kanilang bahay. Narito po kami. Dito po kami hino-host at napakaganda po ng kanilang pagtanggap. We have a lot of new members po dito sa lugar na to, and please pray for the local government na unti-unti na po pumapasok. Even the schools po are coming in to our community of APL Go. Grabe po ang support ng buong San Teodoro, Oriental Mindoro. And thank you so much for Ma'am Marge. Siya po yung aming pong leader, one of the great leaders po ng ating, si Ma'am Noreen, no? Ito pong San Teodoro, napakagandang lugar. Visit this place in Oriental Mindoro and find nature at its finest. Maraming salamat. Till next time. God bless. Bye. Thank you, Sir Doc. Thank you, Doc. Salamat din po. If I ask you here and now, have you chosen your role in life? Do you follow, do you lead? Why not be number one? Step by step, come on.